Narito naman ang inihandang special report ngayong Semana Santa ni Bombo Angelo Aganan. Ngayong Semana Santa, sa panahong tila mabigat ang bawat hakbang ng marami, muling binubuhay ang diwa ng pananampalataya at pag-asa sa isa sa pinakadinadayong simbahan sa Maynila, ang National Shrine of St. Jude Tadeos. Sa gitna ng ingay ng lungsod, sa loob ng Malacanang Complex, nananatiling tahimik na kanlungan ang dambana ito para sa mga pusong naghahanap ng sagot, kapatawaran at pag-asa. Matatagpuan ito sa kahabaan ng JP Laurel Street, malapit sa Malacanang Palace at Mintiola, mga lugar na sumasalamin sa kapangyarihan at kasaysayan. Ngunit sa loob ng simbahan, ibang uri ng lakas ang umiiral, ang lakas ng pananalig. Bago pa man ito maging bukas sa lahat, nagsilbi muna itong personal na simbahan ng mga Filipino-Chinese community hanggang sa unti-unti itong naging tahanan ng bawat debotong may dalang panalangin. Kilala si St. Jude Tadeos bilang patron ng mga nawawalan ng pag-asa. Ngunit para sa libu-libong Pilipino, siya ay higit pa rito. Isa siyang paalala na sa dulo ng kawalan, may liwanag na naghihintay. Ayon kay Chloe Magadan, Parish Youth Coordinator ng simbahan, hindi nawawala mga estudyante sa mga debotong dumarayo rito, lalo na sa mga panahong sinusubok ang kanilang kakayahan. Bago ang pagsusulit, bago ang mga desisyong magtatakda ng kanilang kinabukasan, dito sila lumalapit. Hindi lang para pumasa, kundi para magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang buhay. Kaya po unique din dahil marami pong mga devotees na pumupunta dito. Karamihan po sa mga devotees ay yung mga estudyante po na nagtitake ng boards, gusto makapasa ng exam, or yung mga ang karaniwang tao po na may mga personal struggles and problems po na humihiling po ng tulong kay St. Jude. Tuwing Semana Santa, mas lalong nararamdaman ang bigat at lalim ng pananampalataya. Mas dumarami ang hakbang papasok ng simbahan, mas dumarami ang mga matang nakapikit sa panalangin, mas dumarami ang pusong umaasang maririnig hindi lamang para humingi ng milagro, kundi upang makiisa sa sakripisyo at pagmamahal ni Hesus Kristo. Katulad ng ibang simbahan, idinaraos dito ang tradisyon ng Semana Santa, misa, pabasa, kumpisal at mga prosesyon. Ngunit tuwing Huwebes Santo, tila humihinto ang mundo para sa ilan. Sa araw na ito, ang kumpisal ay hindi lamang ritual, kundi pagbabalik loob. Isang pag-amin, isang pagbitaw, isang panibagong simula. Pinaka-busy po talaga sa amin is yung Monday, Thursday. Kasi nga po, ayun nga po sa sinabi ko rin po, napakarami pong tao at ang mga kaparian po ay busy din po dahil tuloy-tuloy po yung kumpisalang bayan. Naging tradition din po ng mga tao na magkumpisal po during Lent dahil it's also the season po of reconciliation. Ang pagbabalik loob po sa Diyos. Ayon sa pamunuan ng simbahan, ang Semana Santa ay hindi lamang paggunita. Ito ay paanyaya. Paanyaya na huminto, magnilay, at kilalanin ang sariling kahinaan at biyaya ng muling pagbangon. Sa panahong ang mundo ay nahaharap sa samot-saring krisis, pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng katiyakan at pangamba sa kinabukasan, mas nagiging mahalaga ang pananampalataya. Dahil kung may mga bagay na hindi natin kontrolado, may Diyos na nananatiling sandigan. Ang mensahe ng Semana Santa ay malinaw. Hindi tayo nag-iisa. Sa gitna ng pagdurusa, may pag-asa. Sa gitna ng dilim, may liwanag. At sa bawat pagbagsak, may Diyos na handang umalalay. Siguro po for me personally, may times po na nagiging hopeless po ako. Siguro karamihan din po ng mga tao kung babalik pa ba or magiging maayos pa ba yung mundo natin, lalo na po yung mga crisis po ngayon, napakarami pong problema na minsan po ay itinatago na lang. Ngunit nandito naman po si Lord. Lagi po siya nakikinig sa atin. Alam po natin sa sarili natin na yung mga dinadasal natin
or yung mga hinihiling po ng ating mga puso, hindi man natin ito nasasabi, alam po niya yung lahat. At alam ko po na hindi po tayo papabayaan ni Lord, and He will always guide us naman po throughout our lives. Ngayong Semana Santa, hindi lamang natin ginugunita ang sakripisyo ni Jesus, kundi ang kanyang matatag na pananalig sa Diyos Ama. Sa kabila ng sakit, pangungutya at paghihirap, nanatili siya. Nanatili dahil sa pagmamahal. At tulad ng mga deboto ni St. Jude Tadeos, patuloy ang paniniwala kahit tila malabo ang pag-asa. Sa panahon ng krisis, naway hindi lamang dasal ang ating dalhin, kundi kabutihan. Hindi lamang hiling, kundi malasakit sa kapwa. At higit sa lahat, isang matibay na pananampalataya, sapagkat ang bawat pagsubok may pag-asang hindi kailanman mawawala. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.